Dear servant of God, itago niyo na lang po ako sa pangalan Alex, isang tricycle driver. Gusto ko lang po ibahagi ang nangyari at humingi ng payo. Nung isang buwan, nakakita ako ng pitaka na nahulog sa may waiting shed. Nang buksan ko, nagulat ako, may lamang 100,000 piso at mga ID. Hindi ko po maitago, sobrang hirap ng sitwasyon ko noon. May sakit ang anak ko, wala na kaming bigas, at may utang pa ako. Hindi ko po napigilan, kinuha ko ang 10,000 piso bago ko maisauli ang pitaka. Pero habang hawak ko ang natitirang pera, parang may mabigat sa dibdib ko. Para bang may boses na bumubulong, ibalik mo ng buo. Maya-maya, dumating ang may-ari, isang matandang lalaki, pawis na pawis at nanginginig sa pag-aalala. Nilapitan ko siya at tinanong, at yun na nga, sa kanya nga ang pera, buong lakas ng loob kong sinabi ang totoo. Binalik ko ang pera niya, at sabay sabi na, Lolo, pasensya na po. Nakita ko ang pitaka ninyo at kinuha ko ang 10,000 piso dahil wala na po akong pambili ng gamot at bigas para sa anak ko. Pero heto po, isasauli ko ang lahat. Napaiyak ang matanda. Sabay tinapik niya ang balikat ko at sinabing, salamat, anak. Hindi madali ang umamin ng pagkakamali. Mas mahalaga sa akin na naging tapat ka at maibalik sa akin ang pera, sabay palem ng matanda sa akin, at ako naman ay magulo ang isip, na may panghihinayang dahil sa kailangan ko rin talaga ng pera, kaso nanag ang konsensya at awa. Kinabukasan, dumating ang apo ng matanda sa terminal at hinanap ako, at nag-abot ng sobra. Nasa loob ang 20,000 piso bilang pasasalamat sa katapatan ko, kahit na nagkamali ako sa una. Servant of God, ginawa ko po ba ang tama? Tama po ba na kahit nagkulang ako, naglakas loob akong magsabi ng totoo? Lubos na nagpasalamat, Alex. Sagot ng Servant of God. Dear Alex, napakatapang ng ginawa mo. Hindi madali ang umamin ng pagkakamali, lalo na kung mahirap ang sitwasyon. Pero ang katapatan mo na ibalik at ang lakas ng loob mong humingi ng tawad ang tunay na nagpakita ng kabutihan ng puso mo. Tandaan mo, sabi ng Biblia, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay, ang mandiraya sa maliit na bagay ay mandiraya rin sa malaking bagay. Luke 16:10. Ang katapatan ay hindi nasusukat kung gaano kalaki ang pera, kundi kung gaano kahandang gawin ang tama kahit maliit o malaki ang bagay. At totoo, minsan may pagkukulang tayo, pero mas mahalaga ang pagsisisi at ang tapang na ituwid ang mali. Practical na payo. Lagi mong ailapit kay Lord ang bawat desisyon, siya ang magbibigay ng lakas para labanan ang tukso. Huwag kang matakot humingi ng tawad kapag nagkamali. Ang pagpapakumbaba ay daan sa pagpapala. Tandaan, ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong simula sa mga marunong umamin at magbago. Alex, ang ginawa mo ay patunay na mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa pansamantalang ginhawa. Dahil sa katapatan mo, binigyan ka pa ni Lord ng mas higit pa, hindi lang pera, kundi kapayapaan sa puso. Pagpalain ka ng Panginoon sa magandang patuto mo at kwento. Dalangin ko na marami pang katulad mo at mga kababayan natin na honest sa kabila ng kahinaan at pangangailangan. God bless. For more inspiring advice, videos and encouragement, please like and follow, at sa may mga kwento, patuto at sa mga gustong humingi ng payo, sumulat lang po or mag-personal message sa aming page, at amin po itong pakaiingatan, at sisikapin na matugunan. Thanks and have a blessed day.